Dayon ta sa sining tion sa pag worship sa Ginoo pagi man sa iya nga mga pulong naton pag pamalantong. Sa ginbasa naton kagina in Romans chapter 15 verse 20. This is the reason of Paul why he wrote this book of Romans. Okay? Ngambal niya sa verse 20, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else foundation. So, diri makita naton kung paano si Apostle Paul na naghatag or nag-motivate niyang iya kaugalingon even sa mga trials nga iya naguman, still because of his ambition, even mambal naton his dreams, no? Ambition niya, dreams niya, goal niya sa iya nga kabuhi is to preach the gospel. Kagambal niya dira, he was the ambition to preach the gospel to people who was not yet have Christ in their lives, di ba? Wala pa sang Kristo sa ilang kaugalingon. Amo nang handom ginadamgo ni Apostle Paul. Siguro kung imagine nimo, samtang siya higdaayhan, nagapahuway-huway, walis niya nang ginapinsa, sino paayhan ang wala sang Kristo sa kabuhi? Diin paayhan nga lugar ang wala pagid na saturate sang pulong sang Ginoo. That's why amo nang nagmotivate sa iya nga even though siya medyo kapoy na, lapyo na siya, still nagbangon sa gihapon. Diba? Kag naghimo sang mga bagay nga himuon niya for Christ's sake. Ba? Kita naton dira nang ginhambal niya sa Romans. It has always been my ambition. Amo ni pirme, amo gini ang iya nga ginahandom. The reason why makita naton sa kabuhi ni Apostle Paul, bisan ano kabudlay, bisan ano kakapoy, ano kadelikado, sa gihapon siya nagpadayon because of this ambition. That is why sa sining aga, ang aton nga mensahe, kinatiguluhan naton, you must be driven by your dream. Okay? Kung tagaan naton sa iban nga dapat nangin ang imo nga na-motivate ka sang imo nga damgo, sang imo nga handom, sang imo nga goal sa imo nga kabuhi. Tungod kung wala ka damgo, tandaan nato na. People with goals succeed because they knew where they are going. Correct? Naga-success or nangin successful ang mga tao sang ilang nga mga goals kay naibaluan nila kung diin na pakato. Diba? Posible sa mga negosyante, wala di mga business, mayroon di business minded lang. Mga business minded, no? Hindi bala may mga handom ka mo, may ginadamgo-damgo ka mo, nga amo ni dapat ang matabo. Okay? Tapos, kung wala nyo nabalaan kung maayo ang natabo, o kung malayo ang natabo, posible, hindi mo na padayunon nga damgo. Hindi mo na padayunon nga goal. Kaya wala mo na balaan kung maayo. Pero, kalabanan sa mga naga-success nga mga businessman, nabalaan nila kung ano ang pasingaduan sang ilang nga business. Diba? Sang ilang nga trabaho. The reason why si Apostle Paul, mabalaan niya, nga bisan sa amo na nga kabudlayan, amo na nga mga kasakitan na naguman niya, nabalaan niya, nga ang padulungan sini, kabuhi nga wala sing katapusan. That's why nasulat niya ang Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless not I, but Christ lives in me, and the life that I now live, I live in the Son of God who loved me and gave himself for me. That's why Paul success sa iyang goal because Paul knows nga inatanan padulong sa kay Kristo Jesus. Ang glory pakadto sa kay Kristo Jesus. Okay? That is why to dream is not option, but an obligation. And how to achieve your dreams? You must have these three things. Amo nang aton tun-an subong.
Damo kita mga damgo, damo kita sa mga goals sa kabuhi, may mga ambition kita, tandaan natin, hindi na siya option. It is an obligation. Obligasyon mo na nga may goal ka. Nga kung may goal ka, amo na siyang nag-motivate sa imo nga magbangon ka aga pa. Di ba la? Pero kung duhay ka na handom sa kabuhi, sige tulog ka. Maitiligangon ka man kagwala, tiabara da. Ba? Way ka man handom sa kabuhi ni mo. Pero kung may handom ka, amo na siyang mag-energize sa imo to go, to move. Di ba? That is why tanawon naton. Ano ni ang mga tatlo ka mga bagay nga pwede to make your dream come true. Di ba? Tamayo man, no? Damgo niya? Okay, sige. Gusto nga akong damgo. Ngayon ang imo damgo, magmatuod. Tiyan mo nang mayugid sa inyo. Okay? To dream is not an option, but an obligation. These three things nga makabulig sa aton to achieve our goals, our dreams, our ambition using the Word of God. Gamiton naton ang pulong sang Ginoo. Hindi pwede nga gamiton naton ang standard sa sininga kalibutan. Tungod ang kalibutan, mga bagay sa sininga kalibutan, umalagi lang na yan, nagkakadula lang. Diba? It is all temporal. Diba? But tanawon naton, ining tatlo ka mga butang, makahatag ni siya sang dako nga bulig sa aton to achieve our dreams. Number 1, okay. You must have flawless direction. Okay? Malambot naton galina, kung may ara kita, magsiling kita nga flawless, perfect, another nga term, nga word, perfect. Okay? Or blemish. Okay? So, kung makita natin dira, you must have flawless direction. According to Joshua chapter 1 verse 7, sila niya, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Kita nyo? Meaning, si Paul gin-connect niya ini nga mensahe sa ginhambal sa Old Testament. Nga sila niya, you will be successful if you have a flawless direction. Kung klaro ba lang imo nga direction, hindi ba laya nga patiko-tiko sa aton ginhambal kagina sa Psalms 100 Psalms 1, sila niya, hindi ka balaya kaangay sang labhang nga kung dintong hangin didto ka, dapat tinggas ka. Nga bisan mag-abot ang hangin, steady ka lang. Diba? You have a flawless direction. You have a perfect direction. Silingan ni King Solomon in Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge ya ang Ginoo, amo ang magapanguna sa kabuhi niya, hindi ang aton. Diba? Amo na nga dapat mangin careful kita sa pag-obey sang gusto sang Ginoo nga mabuo sa kabuhi naton. Let's have a flawless direction according to the Word of God. Another thing nga makita naton, you should always walk to the perfect will of God. Diba? Kinanglan ara gina siya permi. Bisan pa sa aton panimalay, diba? Ako hindi exempted control ko sina nga mga bagay. Tama kabudlay. No? Okay? May mga kabudlayan, may mga hindi ma-explicar yung mga kabudlayan. Okay? Tungod na sang aton man kaugalingon. Nga hindi kita perfect. Ako makasasala ko. Okay? Sino diring wala iya sala? Salamat. Kaya kaya sala. Diba? Pero tanan kita makasasala. And ginluwas ng kita sang Ginoo, ginpakamatarong kita sang Ginoo para sa iya lang gid grasya. Diba? Makasasala kita, may nagkakain-lain kita nga mga story. Diba? Story behind. Nga kung aton balikon, balda ka. Munang hindi naton pagbalikan ang mga istorya naton sa nagligad nga nagaguba sang kabuhi naton sa Ginoo. At ubangon naton kung ano, wala na tayo mahimos tong past naton, pero may mahimo pa ta sang aton nga future. Diba? Nagligad na to ya. Satan lang na obrang ukat-ukat sang
imo nga nagligad, di ba? Magtion bala nga sa iyong bitsaron ginaukat-ukat ang ligad mo, i-rebuke na sa kabuhi nimo kay Satan na obra para nga hindi ka mapuslan sa ministry. Kundi tanawon nimo, Lord, atong akon ng mga past, paano ko to siya matadlong sa sini nga tion nga akon nga kabuhi mangin kahalamutan sa tubangan nimo, mangin maayo nimo nga instrumento. Okay? Paano nato nahimuon? So you need to always walk to the perfect will of God. Ang problema lang, ang ka-irony sini nga statement. Paano mo mabalaan nga nagalakat ka sa dalanon sang Ginoo kung wala ka man nagatuon sang pulong niya? Kung wala ka man nagabasa sang pulong niya. Okay. Paano nato na mabalaan? Okay. Kung ano dapat ang himuon nila kung wala na kita. Si Apostle Pablo, nagambal siya sa mga Galatian believers. Sila niya, let us not become weary in doing good. Ang good nga ini, hindi lang nina-refer sa isa ka bagay. Ang good nga ini, hindi lang nina-refer sa pagbulig sa imo isig katawo. Tandaan natin, ang good nga ini, this is the perfect will of God. Nga ginahambalan natin sa subong. Okay? Amo ni ang perfect will sang Ginoo. Kaya damo kita sang ginahimo nga maayo, pero hindi insakto sa tubangan sang Ginoo. Amen? Damo kita sang ginahimo nga maayo, pero hindi insakto sa tubangan sang Ginoo. Ba? Paano nato na ma-solve? Insakto. Maayo pero hindi insakto. Diba? May mga malain galing, hindi sala. Okay. That is why siling sampulong sang Ginoo ginsugpunan niya, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. This is how you serving the Lord Jesus Christ. Kung paano mo siya ginaalagad, kung paano mo siya ginatagaan sang importansya sa kabuhi nimo. Just like bala sa isa ka engine, no? So sa may mga ideas ng engine, makarelate ka mo sini. Or sa Kere abe sa multi-cab, gamay lang na ang engine niya, ang iya nga cylinder head, pero may ara na siya nga duwa dira ka water jacket, ba? Nang water jacket ngay na gamay lang gina siya nga kung makitaan mo na sa dalan, pwede mo lang manggana ipilak kay do wala value. Pero kung ara ka nagali sa actual nga ano mo ang engine, tama gali na siya kaayo ka importante. Diba? Kaya kung wala inang water jacket ngayon na, amo na siya ang pwede nga mangin cause sagod maguba ang imo nga engine. Kaya ang water maimpon sa oil. Diba? Kag mag-cause sang overheat. Diba? Ma-overheat sa dayon, ti maguba ang imo nga engine. Kung i-relate naton sa aton nga kabuhi, sometimes siling naton ang pag-serve sa Ginoo, do wala lang man. Okay lang. Do hindi kit tama ka valuable para sa aton. Kung makakadto kita sa kung Sunday sa Domingo, kung Sunday sa church, okay lang. Pero kung hindi, okay raman. Diba? Kung kaisa bala, hindi lang kamo, ako, ang kakaigo sini, tanan kita. No? Because we are serving the Lord, a faithful God, and we need to be faithful. Amo na ang encouragement ni Apostle Paul. Kinahanglan kita maging maayo. Kung hindi natin na pagseryosohon, wala lang. Diba? Mangin useless lang ni siya. Ang kakatabo, kung di ka faithful sa Ginoo bisan pagbasa sang pulong niya, ang matabo, ang water, maimpon sa oil. Ang matabo, guba, kabuhi mo. Diba? Kaya nga, ang kalibutanon, nag-impon na sa espirituhanon. Kag ang nagkakatabo, gamix sila. Kag makita sang tao, si ano gid pala ni siya? Kristohanon gid pala ni siya. Masimba man ni siya kon Domingo. Pero nga kon iban nga adlaw, daog pang demonyo. Plastic Christian. Amo na ang kanta. Message na siya,
nga pwede naton makuhaan sang lesson sa kabuhi naton. Nga sa pag ginawi naton gali everyday, siling ni Apostle Paul, let us not grow weary in doing good. Meaning, be faithful in the Lord. Hindi kita magkakapoy sa pagkatutom sa Ginoo because we know, ang pag-serve naton sa Ginoo, mabutlay gini siya. Katalaka kung kaisa. Especially kung ang imong determination sa pag-serve sa Ginoo weak. Nagakaimpunan kung kaisang imong nga pangunahuna puro na lang negative. Di ba la? Pero kung imo lang tawon, Lord, you have been faithful to me until now. So anong dapat na kon himoon? Mangayo gid kita permisang wisdom sa Ginoo. Let us have a firm determination sa kabuhi natin. Otod sa Ginoo, never lost hope of the harvest if you have planted something. Amen? Hindi ka magkadula paglaom sa pag-ani kung may natanom ka. Diba? Kabudlay, nadulaan ka sang paglaom sa pag-ani, pero way ka man gani sang gintanom. Diba? That's why ang encouragement ni Apostle Paul, hindi ka magkadula sang paglaom sa pag-ani kung may natanom ka. Diba? That is why encouragement sa aton to plant every day. Diba? Magtanom gid kita adlaw-adlaw. Anong ginatanom naton? Doing good. Paghimo sang maayo, walking on a perfect will of God. Diba? So dapat amo na siya, dapat matabo sa kabuhi naton. Ibutang naton gid pirmi sa aton pangunauna, kada Domingo lang kita gakadto sa simbahan. Miyerkules gani way ka man gakadto. Tapos kung Domingo na, way ka pag-interes sa pulong sang Ginoo. Anong matabo sa imo? That's the reason why Apostle Paul ina nga hitabo, natabo na siya sa Galatian believers. Nagagather sila. Si Apostle Paul gin-gather sila. Kagang ilang nga pag-gather hindi amo ni. Diba? Kuntin lang sila mag-gather dira. Siling ni Apostle Paul, talagsa lang kita nagatipon, tama ako sang ginakadtuan. Tapos kung pag-abot naton dire, you are not interested to the word of God, which is I have been planted. That's your fault. It's mine. So meaning, tanom ka subong, expect ka sang ani. Ba? Amo na nga hindi kita magkataka. No? Bisan pa to katalakan ha. Hindi lang magkataka. For sure, ma-enjoy mo gid ang ministry sang Ginoo. Mga encouragement ko kay Pastor John, kay Pastor Jose. Hindi magkataka sa ministry. Damo discouragement, damo negative. Okay? Damo sang mga paglantaw sa imo, damo sang maayo nga ginhimo nimo, ang sala lang daw makita sa imo nga amo gid na iya ang kamatuoran. Okay? Kristohanon man kag hindi, ginalantaw gid pirmi ang sala nimo. So meaning, kung mag-focus ka sa imong discouragement, hindi ka gid maka-push through sang imo nga gusto. Kundi focus ka sang healing sang Ginoo. Diba? Instead of focusing the pain, focus on God's healing. For sure, makapadayon kaya. We are serving the Lord not for the glory of man, but for the glory of the Lord. Amen. Wala kita ya nag-alagad, nagakadto sa sininga simbahan para dayawon sang tao, ikatutom gid na sa iya kada Domingo ara gid na siya, aga pa gid na siya ya. Hindi. Kundi ang ato niya ginahimo, aga pa kita because ang aton alagaron ang King of Kings and Lord of Lords sa kabuhi naton. Di ba la? Amo na ang encouragement ni Apostle Paul. That's the good thing nga makita natin dira. And the third, this is the last. You must focus the destination. May flawless ka na nga direction, may firm ka na nga determination, you are focusing also on your destination. Tungod na balaan mo na, siling natin kagina, mangin successful lang ang imo nga business kung nabalaan mo na kung diin siya pakadto.
So sa pag-alagad naton sa Ginoo, nabalaan ta na kundi ini pakadto, di ba? Nagaserve kita sa Ginoo till the end, kay ang pakadtuan sini magaserve man kita gyapon until eternity dito sa presensya sang Ginoo. So nga hindi naton mahimo subong. Siling sa Philippians chapter 3 verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. I press on toward the goal to win the prize. Meaning, si Apostle Pablo naghatag siya encouragement not only to the Galatian believers but also to the Philippi that they need to press on because of this prize. Hindi gali ni siya lahog-lahog sa mga atlet. Hindi pwedeng nagpungko ka lang imo mga upod nagbanat trabaho, ikaw ya mag-expect sang prize. Hindi na siya amo. Diba? Sa basketball, ang iba niya nagkakabukla na sang rebound, ikaw ya lagi nalantaw mo lang sila, tapos pagkatagay sang prize, ikaw pa una. Hindi na siya amo. Kinanglan mo gid siling niya, press on toward the goal to win the prize. Para madaog nato ni. So, sa sining nga kalibutan as church, the body of Christ, kinanglan naton ang pag-isa. Team kita, di ba? Sa kada team, tandaan naton, bisan pa sa basketball, sa kada team, kinsira man gani na pinakadamo, no? So, hindi tanan dira nga miyembro sang team ang panguna-una may pag-isa. May aragid nga, hindi ako lang gid Japon, may dapat ya. Bisan di ka nagay-ka-shoot ubrak gid Japon, tira ka ikaw gid Japon. Pero kung may teamwork ka mo, pagkakita mo, okay, si July ga init ang tres, hatag saya. Hatag. Diba? Ara sa iya subong ang pamuntos. Meaning, may ara ka nga teamwork. Diba? Ang imong panguna-una, hindi lang nga magpopular si July, kundi ang inyong nga team magdaog. Amo man na sa aton as believers. Hindi nga masaling compare natin, ang Trinity ya, Dok, ha? Ami man to sa basta sila rin. Hindi. Diba? Trinity rang ginambal ko, kay utod ko lang muna, bahala maakig siya, upda na rin ako dyan. Sugit kinanay kigan niya ko. Sugit sa kinanay ko, kigan ko ya. Utod naman kami. Hindi rin iba rin simbahan, kay may nanay na silang ilay. Sa iba sa ila man nanay manugid. Kigan kita. So meaning, kinanglan naton ang pag-isa. May ara kita isa ka goal to win the prize. So otod sa Ginoo, para ma-win naton ang prize, ano ko no? May kinanglan naton mag-focus sang aton nga destination. Diba? Isa lang man kadtuan naton tanan. Bisan diin ka nga member sang church, diin ka man nga bahin sang kalibutan. Kung ikaw nagbaton kay Kristo Jesus nga imubugtong kag personal nga manluluwas, isa lang ka lugar ang kadtuan naton. Makit-anay kita gihapon. Diba? Base bala ikaw yan, ay hindi ko to ya. But sa imo kundi ka to. Imo na iya diretso. Pero ang gusto gid sang Ginoo ya, isa kita. Diba? May ara gani matabo nga wedding, diba? Kaslon kita. Mo na nga mga single, kundi kagit man di makasal, may dako pa nga paglaom. May kasal tong matabo, Pastor Jose. May wedding pa nga matamo. Don't worry. Diba? Ang post ganit ni Martin, nabasahan ko to, siniya basi wala pa na panganak ang mangin para sa imo. Oo. Kay ti. Tawa si Martin ang pangasawa niya. Pila ka pa nagahid ay? 38 and 40. Bali, 38 and 40, 70, 80 plus na. Pati. So, basi wala pa na panganak ang sa imo. Kana na lang, ulat-ulatan na lang, bataon pa. Diba? Kasi mabata pa ni Dailos na ya. Okay, so meaning, kinanglan natin niya himuon sa gihapon kung ano ang gusto sang Ginoo matabo sa kabuhi natin. Okay, otod sa Ginoo, okay, encouragement sa aton. All of us, may ara nga bad condition nga pwede nga maangkon naton sa aton tagsa ka mga kabuhi. But always remember, may ara kita nga bright nga future. May masanag kita nga pala abuton. Ba? Bisan ano nakalain subong ang imo nga ginatahak nga dalanon,
tandaan nimo. Kung ara ka sa will ni God, you are walking on the perfect will of God. You have a bright future. Masanag nga pala aputon. Klarong-klaro. Sanag pa sa alas 4. Diba? Amo na nga dapat naton tandaan sa aton tagsa ka mga kabuhi. Ang ma-challenge ko lang sa inyo this morning. Okay. You should always depend upon God because only Him can help you to make your dreams come true. Itugyon gid na naton pirmi sa Ginoo. Diba? Hindi naton pirmi kantahon sa panaginip lang kita. Diba? Panaginip lang kita. Kanta ka muna no? Sa ulado na ni John. Kay always niya na kuno ginadamgo-damgo. Okay. Sige. You should always depend upon God because only Him can help you to make your dreams come true. All of us may ara mga dreams. Okay? Lagko man na o kung gagmay nga mga dreams, kinanglan naton ibutang permi sa Ginoo. Kay ang Ginoo lang na ang magbulig sa aton nga mangin matuod ang aton tagsa ka mga damgo. Lord God, thank you so much. Today, gin-remind nimo kami sang pulong nimo through Apostle Paul, even sa mga heroes of faith in the Old Testament. Thank you, Lord. Ngan tagsa nila ka mga kabuhi nangin basihan sang amon man pagkabuhi sa subong. Thank you, Lord, sa mga reminders sang pulong nimo. Correction. Thank you, Lord, sa mga pag-rebuke nga sa din, Father God, amon na angkon sa sininga. Let it be, Father God, nga paagis na ang mga bagay, mag-grow kami. Agod sa diin Ginoo, ang amon handom nga ang bugos nga mga katawhan makadangat sa kaluwasan, amon Ginoo matuman. Tagay kami Ginoo sing dugang nga pagtuo kag pagsalig sa imo. Determination nga mabakod, Father God. Agod sa diin bisan pa ano nga mga hindrances na pwede namon Ginoo ma-encounter along the way sa paghimo namon Ginoo sang imo nga ministry, magapadayon kami because of this encouragement. We honor you, Lord, and we bring back the glory to you in Jesus' name. Amen. Happy Sunday.